siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo hindi naman ko alam yata kasi may kakilala dyan. hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka Ito nga ho, ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update Pisha, si Ma'am Malu. Nagkainitan na ho sila ni Auntie Claire Castro, ang pinakahihintay ho natin. Dito kasi mga update ha, etong si Auntie Claire suplangera o butangera, yung kakabunganga niya ho, hindi niya nadadala. Hindi niya ho nadadala mga ka-update, kaya ho dito ha, sinabi ni Ma'am Malu, ni Prof Malu mga ka-update, baka alam ni Auntie Claire Castro kung nasaan si Gutesa. Yan nga naman ang malaking katanungan neto mga kasamahan ho nila dyan. Nasaan nga ho ba si Gutesa? Diba matapos ho yung mga paglalantad ni Gutesa, bigla ho siyang nawala. Bigla ho nawala itong si Sergeant Gutesa dahil na rin ho para sa safety ng kanyang pamilya at kanyang sarili. Dahil unang-una sa lahat, nagsalita ho si Saldico. Alam naman ho natin yan, lumantad na si Saldico. Kaya mga ka-update, yung pinakahihintay ho natin, si Sergeant Gutesa, mga ka-update, sinisip niya na muna yung kanyang pamilya para sa kanyang kapakanan. Dahil kahit na anong pagtatago nitong sila Martin Luther King, Marcos Jr., mga ka-update, lalantad at lalantad ho talaga ang katotohanan. Siyempre ito ho si Saldico, mga ka-update ha. Alam niya hong nanganganib na yung buhay niya hanggat maaga pa magsalita na siya. Yan ho yung verdigip niya kay Martin Luther King. Kaya ito ho yung pinaka-aabangan natin. Napahiya ho dito si Auntie Claire Castro. Ito mga update, pakinggan na lang ho natin. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Kaya rektahin na ho natin, panoorin ho natin ha, kung paano hi-handle ni Prof Malu etong butangera ni Marcos Jr. Kaya nga update, rektahin na ho natin ito. kaalyado nyo nag-present Ay, yan. hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo Excuse hinahanap me. sa akin? Baka Ay, alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So, don't start kasi. Let's ask ng both. Makikita natin mga ka-update, nag-ala face to face itong TV5 ba? Yung kay Chang Ami, natatandaan nyo ho ba yun? Kung saan alam nyo na yan, yung may kabit. Parang ganyan ho yung galawan nila nangyari dyan. Si Auntie Claire Castro, hindi niya ho mapigilan yung galit niya. Yung init ng ulo niya kasi kung kahit na protektahan niya ng protektahan, si Marcos Jr., mga ka-update, wala na ho. Milyon-milyon Pilipino ho, alam na ho yung ginagawa ho nilang kabalbalan dyan sa gobyerno. Tapos saan nga naman si Gutesa, Aling Claire Castro, baka alam mo lang, tinatanong lang naman sa'yo ni Prof Malu. Hindi niya naman pinagbibintangan na pinatumba ng amo mo. Di ba tinatanong lang naman kung nasaan? Masama ba yun, Auntie Claire Castro? Masama ba sumagot ng maayos? Putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, bakit mo sa akin ipapaturo You can sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way without You don't have to insulting start. people. Oh, You don't have to excuse start. me. Okay. Excuse me. You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. including the family. Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. That's it. natin yan. O diba, nagkokomento lang nga naman si Prof Malu, mga kapatid, dahil hindi naman ho siya talaga dyan na alipores ni Marcos Jr. na nagpapasakal, binabayaran ng pera. Kanino ba pera yan, mga kapatid? Unang-una sa lahat, yung binabayad ho nila dito sa kanilang mga trolls, hindi naman ho sa kanila galing yan. Galing ho yan sa pera ng taong bayan. Ganyan ho kawalang hiya itong admin ni Marcos Jr. Pero isipin mo ho yan, mga kapatid. Isipin na lang ho natin na kahit na ano hong gamitin ho nilang trolls, wala na ho. Alam na ng mga milyong-milyong Pilipino yung ginagawa ho nila. Kung paano ho nila bastusin yung Pilipinas. Bakit ho nila binabastos? Unang-una sa lahat, mga kapatid, ninanakawan nila tayo. Ninanakawan ho nila yung mga binabayad ho natin.
Bibili lang tayo mga ka-update, may tax. Lahat ng galaw natin may tax. Magtatrabaho ka, automatic kinakaltas ka na. 'Di ba? Kaya mga ka-update, may ano ho tayo, pwede ho tayong magreklamo sa nangyaring kaanimalan ng gobyerno. Kaya mga update, sunod na rin ho natin yung interview pa rin dito kay Prof. Malu kung saan patuloy pa rin ho, ang magaling niyang pagsasalita diyan. Hindi ho siya papausig, never ho nagpauto sa admin ni Marcos Jr. Ito mga update, isunod na ho natin ito para tuloy-tuloy ho at tuloy-tuloy na ho tayo. By part. I mean, if you track what happened, the first video, That's right. part 1, it was released on a Friday. And you see immediately the behavior of the market. The stock exchange went down. It's like it's in the vicinity of COVID, worse than COVID. That's true. And then you have Ayan mga ka-update, tingnan nyo naman ho kung paano i-handle ni Pangulong Duterte. Noong pandemya ho yun. Pero yung dollars ho natin, na-balance niya ho mga ka-update. Makikita talaga natin yung good governance sa, alam nyo na, mga magnanakaw na gobyerno. Diba? Isipin nyo ho pandemya, pero hindi ho umabot ng 60 pesos, 59 pesos yung dollars. Ibig sabihin no, na-maintain ni Pangulong Duterte yung pangangailangan ng mga Pilipino. Ano ba ang sinasabi natin pag pangangailangan ng mga Pilipino? Tulad na lamang ng mga bilihin, mga ka-update. Yung mga bilihin ho na control. Hindi ho umaabot nag-overprice. Sige, sabihin ho natin yung may nag-overprice noon katulad ng mga sili. Face mask. O yun, normal ho yan yung face mask. Yung sili kasi nauubusan lang din ho yan na nagkukulangan na supply. Diba? In demand, kung nais man mga kabit, ganun na lang sana. Na-maintain ni Pangulong Duterte. Kaya malayong-malayo yung pamamalakad ng isang Duterte sa mga Marcos. Kaya marami hong nagsasabi, never again sa mga Marcoses. the FDIs, you have our what do you call this, foreign exchange Yes, rate. peso dollar exchange. So these things, and the worst part of it is the capital formation. Ngayon lang ako nakakita kasi ng nangyari sa kasaysayan ng ekonomiya natin na yung capital formation nagbumagsak. What does that mean? That means that money that is supposed to be used for infrastructure, for development, is not being used. And that is the impact of the corruption. Kasi wala tayong Walang nakikitang napupuntahan. build better more. Wala ka nakikitang infra. Ang tanging infra, si gobyerno yung gagawa. Di ba, if you recall, pump priming. Pump priming is led by government. Without government being there because of corruption, there is no Walang economic pinupuntahan. activity. Yes. Diba? So napakahirap yung nangyayari sa atin kasi if the market behaves this way, they're only sending the signal that we don't have the confidence needed for investors to come here, for people to expand their businesses, and we're going into a period na Pasko, di ba? Usually pag Pasko, the exporters would have Better a heyday. economy, right? Oo, kasi bumibili. Have you visited a mall recently? Ang mga tao nandun nagpapalamig pero walang masyadong bumibili. Ang puno ang mga restaurants. You see families going together, no? So, napakalungkot na mangyari yan in a December when people are supposed to be, there is more economic activities than before. So, itong nangyayari yung 3 days, sana lumabas ang tao, sana sabihin ng tao ang nararamdaman nila. Kasi hanggat hindi nasasabi ng tao ang nararamdaman nila, politicians will always say, madaling makakalimot ang Lilipas Pilipino. din yan. Precisely, di ba? And I don't think they are in a position to say something like that now because it's essentially a systemic problem. You see insertions left and right and you see elected leaders pocketing money because of what we have built in the system. No, Malu, I wanna go to your Q3 survey. No? May nilabas kayo na sinabi nyo, shifting political basis. Yung admin support is crumbling. Yes. And do you think with Zaldico coming out
and, making those bombastic statements against the president, you think mas bababa pa? Oo, Serge, mas bababa yan kasi hindi sinasagot ng tama. If you recall the first video, I thought the PCO was going to respond directly because we saw Secretary Gomez taking the die, Secretary Pangandaman, and of course the official spokesperson of this administration. But they were not responding directly to the issues raised by Congressman Ko. Worst off, yung video 2 na ang default na sagot ni Attorney Claire Castro. Oo, nalilimutan ko yung pangalan kasi best friend ko. ang sagot niya was DDS si Congressman Ko. Okay. When on earth? Why would you always... Kasi ang default nila, Duterte yan. Kasi Duterte. When the people are asking for clear answers. Ano ba ito? Totoo ba itong allegation nyo? Kasi mga kabit yan, si Aling Claire Castro, pag nakakakita ho ng laban sa kanilang gobyerno, agad ho lang sasabihin, DDS, samantalang yung si Saldico, kung gaano kadikit ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez, yun ho yung pagkaiwas na ngayon. Diba? Umiiwas na ho yung si Saldico, mga kabit, kasi alam niya hong itutumba siya ng admin ni Marcos Jr. Hindi ho ba kayo nagtataka kung bakit lalantad ng biglaan yan? Diba? Halatado ho si Auntie Claire Castro kahit na anong sabihin niya, ibato niya kay Saldico, mga kabdate. Alam po ng taong bayan, para lang nagsasalita ho siya, diyaan kay Marcos Jr. Para maipakita niya sa kanyang amo na kahit nakainin niya yung wet box ni Marcos Jr., mga kabdate, wala na hong talab yan. Walang nagsabi na, hindi totoo yan, hindi nangyari yan. And then there were talks about kung ang presidente yan, bakit i-insert? Ilagay na lang sa NEP. Those people commenting like that do not understand the budget process. Yes. Why will you include that in the NEP? Ang daming nagde-defend dyan, ahensya yan. Mag-i-insert ka. And people should understand that the president was a former congressman, a former senator. He knew the system. Correct. He knew bakit si Congressman Ko, chairman siya ng appropriations. Napakadaling mag-insert at the congressional level. Ngayon, nakita natin, all of a sudden, there is a leadership fund under the NEP. Ngayon lang natin na-discover yan. Before this administration, there was not such a thing as leadership fund. What is the leadership fund all about? That is also a lump sum for the president. So kung hihimay-himay yung budget ng 2025, there is the leadership fund, which is a slush fund for the president, and there is an insertion, which is also for and directed by the president. And it's telling, dahil dun sa revelation ni Congressman Go, sinabi niya kay Speaker, at ang sinabi ni Speaker, wala tayong magagawa, sundin natin. Which is impossible. Di ba? So yung sinabi ni Presidente before na, hindi ko yan alam, wala akong control sa kanila, that is not true. You know, the highest office in this country is actually the most powerful. And you have so many agencies that you can, get into the bottom of things. You don't need an ICI, and you don't need yung House and Senate, kasi it adds to the political noise, but it doesn't dissect ano ba talagang katotohanan nito? True. And ikaw nga, as a political strategist as well, no? Kasi the messaging of the palace is that unbothered ang Pangulo, still continue work, no? Yun yung sinasabi ni Attorney Claire Castro. Sino mas gusto nyo? Yung nagtatrabaho o yung hindi nagtatrabaho? Nagbabakasyon lang. And do you think it's a good, it's a good way of dealing with the issue? Kasi kanina binabanggit ni Professor Calilong sa atin that, the President should speak up. Yes. And once and for all, address the issue being raised by Zaldico. Otherwise, baka lalo mag-escalate. What do you think? I agree with Professor Calilong, no? It's time that he comes up with a national address. This president has not done a national address. He has done probably yung Q&A. He has done probably yung what he did as an update of the flood control projects. But he has not been forthright
with the Filipinos. Utang mo yung mandato mo sa amin. Dapat lang mag-explain ka. Pero yung paikot ng paikot na hindi mo tinutumbok kung ano talaga yung gusto mong sabihin sa amin, hindi, nakakalungkot kasi taxes natin eh. Right. Kung hindi natin taxes yan, at donation ng isang napakamayamang dambuhalang negosyante, okay lang. Pero taxes natin, ng mayaman at ng mahirap. Bakit? Ang mahirap nagbabayad ng VAT. Ang mayaman nagbabayad ng income tax. So pag ginadar mo lahat itong tax or revenues, it's essentially coming from Juan de la Cruz, the blood, sweat, and tears of all Filipinos. Shouldn't you be forthright and tell the people, what's going on? Am I really involved? Do I know this? This is what I'm going to do. Kaya nga yung suggestion na ibuksan nyo na yung papeles. The paper trail is with them. The money trail is with them. Why don't you bring out the small committee report? Why don't you bring out the bicameral report? Why don't you reveal the insertions being made? Si Congressman Chanco has already stated, di ba? Yes. Ang nakikita natin when you look at it, parang, pinatatakam nyo lang kami. And yet, parang insulto sa Pilipino. Kasi tayo, alam na natin hindi tayo, sa tingin ko, yung shock kay Saldico, shock dahil, kasamahan nila, nagsalita na. Pero yung content-wise, alam na ng mga Pilipino Alam nila na may nabulsang pondo, may yumaman. Bakit? Yung mga nasa posisyon kasi, ang behavior, ay ganun na lang. Talagang you have to, present your best self with all the jewelries and all the pomposity of the position that sometimes people would say, dyan ba napunta yung pera namin? Sa alahas nyo, sa relo nyo, sa sasakyan nyo? Diba? And that is why the anger is there. And the anger is cross-sectional. In terms of demographics, ang bata galit, ang professional galit, ang mga senior citizens galit. O bakit? O yung PhilHealth, kinuha. Ibabalik daw. Nako-connect nila, di ba? Nako-connect nila, kasi nare-relate nila. Kasi servisyo di ba? Tapos yung baha. Wala namang nagsasalba sa atin pag nabaha ang bahay natin. Tayo ang naglilinis, tayo ang bibili uli, tayo ang titindig uli. Si gobyerno, anong ginawa? Nagbigay ng 5,000? 10,000? Seriously? Samantalang yung aling galing sa Imbornal na lumabas? Oo, ang laki. Magkano? I think she got 80, 50? 75, 80, yeah. Di ba mga ka-update? Yung aling lumabas sa Imbornal, 75 to 80,000 yung binigay nila. Pero pag nasalantakan ng bagyo, mga ka-update, ibibigyan kita ng 5,000 o sige, maximum 10,000. Payago ba kayo nun? O mas gustuhin nyo pong gumawa sila ng flood control, dam, dike, lahat katulad dyan sa Japan na pag binabaha sila, ang ganda ng daluyan nila mga ka-update. Sobrang taas hindi ka talaga papasukan ng tubig sa inyong bahay. Ano gusto nyo? 10,000 o ganun. Siyempre gusto ng mga Pilipino, yung meron tayong maayos na flood control. Di ba? Yun yung gusto namin, hindi yung kahit wag kayong magbigay ng ayuda, basta maganda yung pamamalakad ng gobyerno. Okay yan. Pero nga dahil mas gusto nilang mamigay ng ayuda, 5,000 mga ka-update, nanakawin na lang nila yung 80 to 90% ng pondo ng Pilipinas. Ganyan yung ginagawa nila. Kaya lahat tayo may karapatan tayong magalit, magsalita. Kaya nga tayo may freedom of speech mga ka-update. Diba? Pag tutol sila, alam nyo na yan. Kasi nga guilty sila mga ka-update. Guilty yung gobyerno ni Marcos Jr. sa rally-rally. Lalo na ngayon yung mga ating kapatid na INC. Ayaw nila yan. Ayaw nilang. Kasi nakikita yun sa international media. Nalalaman na yung Pilipinas puno ng korap na politiko. Oo, 80,000. So, when you compare things, sandali lang. Kung ako si Juan de la Cruz, bakit niyo trinatrato akong ganito? So, yung galit nandun kasi ang gusto lang naman ni Juan de la Cruz, patas na laban Oo. Diba? But sa tingin mo, magtutuloy-tuloy siya. Yung fatigue, partner, no? Kasi nung pinag-uusapan, baka, it's been going on. Ang tagal na. Walang nangyayari. So baka later on, yung rage ng public, baka
unti-unti lang din mawawala. Baka umabot tayo sa point like in other countries. Diba? Medyo violent na yung mga Ayan, ng tao. those two are possible scenarios. One is, ayoko na, sawan-sawan ako, or wala naman nangyayari, sandali lang, susugod na ako. And really, Actually, may mga nakikita na nga tayo, Prof, na sumusugod. Oo, diba? Yeah, Yung Office of the Ombudsman. Oo, right? at saka yung labanan dun sa recto yata. Yeah, Ayala Bridge and Oo, recto. yeah, di ba? Yes. So, wag mo nang, ako ang appeal ko sa Pangulo, wag mo nang paabutin dun sa level na ganun. You just really need to hold the bulls by its horn and come up with what really happened. So aside from the president coming out with an address to explain these things, no, ano pa ang concrete measures na kailangan gawin ng Malacanang to temper yung sentiment ng Filipinos? Well, make the documents public. Because really, the documents will tell you a story. Those are the proofs that the ICI seems unable to reckon with, because the testimonies, it's one thing to orally say what happened. It's Yes. another thing to complete the paper trail and say, oh my God, ito yung nangyari. Ito ganitong kalaking pondo. It's all in, kasi budget yan eh. So there is a notice of cash allocation, there's a SARO, there's a bicameral report, and you know, ang akin yung sino ang lumamang sa mga politiko? Kasi kung ang insertions mo napakalaki at pinarada mo sa distrito ng iba na hindi alam ng iba, hindi ba yan meron ng malicious intent suspicious, to earn? So, May mga list si Zaldicong ipinakita, no? So they should start investigating on this at wag nang hintayin na bumalik si Zaldico. In fact, the documents, the attachment to his what do you call this, part 1, may page eh. So kung titingnan mo, yung Ayan nga mga kabdit, yan nga ang nilabas ho ni Zaldico, may mga resibo ho talaga sa kung saan ho nila ginamit, chinap-chap yung 100 billion. Diba? Mayroon ho siyang pinagita resibo si Zaldico. Kulang pa ba ho yun? Kaya nga gusto ho nilang kasuhan o pauwiin ng Pilipinas ito si Zaldico para ho patahimigin mismo ng gobyerno natin. Yan ho yung malaking katotohanan dyan kasi pera-pera lang ho yung labanan dyan. Bigyan lang ho ng, sabi mo ng ilang milyon itong gusto nilang hitman. Tatahimik ko talaga yan. Kahit ako mga kabdate, tatago na muna ako, maglalaylo muna ako, pero okay po yung nagsalita siya habang hindi pa ho siya pinapatumba. Diba? komentaryo ni Senator Ping Lacson, sir, may page. Ibig sabihin, nanggaling yon sa version ng House, yung GAB, General Appropriations Bill, na andun. So traceable, Traceable. Nahanap mo, Yes, oo. yes. Oo. So, at saka pag tiningnan mo yung dokumento at inad mo at tiningnan mo sa distrito, talaga malulula ka. So kumbaga, these reports will be the big pieces of the puzzle na nawawala. Na if you piece it together, makikita natin yung overall picture. What really happened? Yes, that's why I've been saying the president has all the powers. He's the most powerful person in this country. He can do whatever he wants. Look what happened to Goo. Yes. Look what happened to the former president. And yet, when it comes to flood control issues, flood control lang yan. We're not even talking about the school building, the farm to market Yes. roads. Yeah. I mean, come on. You just have to tell your PMS, can you put them together and let's study and let's present to the public? O bakit nga Hindi ginagawa. Bakit nga malo? Ano sa tingin mo? Di ba, ang sabi nga ni Secretary Vince, siya ang nagsimula nito. Yes, exactly. Oo. Bakit naman sisimulan ito kung siya'y kasama? Ang sagot ko doon, to deflect. Di ba? When you look at things, he said in the SONA, he has 5,500 completed projects. And Yes. then, lo and behold, nagbagyo. Everyone was Yes, saying, what happened to the 5,500? Oh, that's one. Secondly, he said, mahiya naman kayo. So everyone was saying, balakpakan pa ang mga congressman, not knowing na sila pala yung sinasabihan. Hostile to Diba? kayo. So, okay,
After doon, di ba nagkaroon siya ng press con where he identified the top 15 contractors? Contractors, Yes, yes. Why only 15? That's my question. Hindi ba dinidictate mo na kung saan titingin ng tao? Why only Bulacan? Why only Oriental Mindoro? Why don't you go Ilocos Norte, Davao City, Sorsogon, and Leyte? Serge, do you know that in Leyte there are 66 contractors? So ang tanong ko, 66 contractors doing what? 1 kilometer of road is one contractor? And you see how small Leyte is. That's true. So pag tiningnan mo by district, talagang para kang manghihina. Ngayon lang ako nakakita ng systemic raping of the kaban ng bayan. In a political sense, sino ang nakikinabang sa lahat ng nangyayaring ito? Politiko. Uh-huh. Politiko. Kasi nakinabang sila, nagkaroon sila ng pondo noong May 2025 elections. Hindi sila masyadong gumastos dahil grabe ang pagbudbud ng ayuda and all the alphabet soup of ayuda. Yes. 'Di ba? So, technically, masaya sila. Technically, mayaman sila. Ang ordinaryong tao, parang nanglilimos, nanghihingi na pahingi naman kami ng serbisyo. At yung serbisyong yon is defined by gaano kang kalapit sa kusina. Ikaw ba Ayan, tulad na lamang ho niyan mga kapatid. Kaya hanggat ngayon hindi ho umuunlad yung ating bansa. Kasi nga ho sa budbud ho nila ng ayuda. Okay lang kung walang ayuda. Okay tayo dyan mga kapatid. Basta sana yung serbisyo. Napapaayos po sana yung ating bansa. Kaya mga kapatid, dito ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung may reaction, opinion ho kayo, magkomento kayo sa ating comment section para pag-usapan ho natin. Nakita naman ho natin kung paano niya mapahiya ito si Auntie Claire Castro. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyo.